Sir Ableo, Apo. magandang hapon po, and again nakikiramay po kami sa sinabi po ni Luis. So, tanong ko lang po sir, kamusta po si Luis bilang anak? Ano po yung masasabi ninyong pinakamamimiss niyo sa kanya? Ang mamimiss ko po sa kanya ay talaga siya napakabait na bata. At yun po, siya po konting gawain po niya, ako lang nagawa para lang hindi siya mahirapan. Lahat po niya, lahat ng mga anak ko. Dahil gagayan ko po kamahal ang aking anak, aking mga anak. At patunayan niya po niyan ay mula nung hindi ko mapangtak ay talagang ako hindi makatulog, pati yung misis ko hindi makatulog hanggang ito nga na medyo nagbabago na ang aking pakiramdam sa kanya dahil nakita ko na siya. Nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos at dahil kahit na siya yun nga nangyari patay, sino nakauwi ng ganyan, kaysa naman hindi namin nakita na talagang bigat sa aming kalooban na siya kami hanap ng hanap, ano ba, buhay pa kaya o yun. Tapos po ay ano ba po kaya? Sir Ableo, ano po, nasaan po kayo nung malaman nyo nga po na yung nangyari sa kanila na nahanap na nga po yung sila sa Maguindanao? Ayan po, nung pong nagtawag sa akin ng Mayor Puno na kilalanin ko daw kung sino yung natagpuan sa area na pinagtagpuan nila ng buyer. Ang punta po agad daw kay Mayor Puno, masyado kong kinilala ako, hindi patay ka ako yung anak ko, buhay, dahil ayaw ko ng patay, gusto ko buhay. Gumawa na nga po ako ng paraan kung saan at sa mga senador, humingi ako ng tulong, congressman. Buti nila po talagang tinugunan niyan tulong nilang lahat ng namumuli, politiko o lahat ng alagad ng batas. Buti nila tinugunan niya yung hingi ko ng tulong sa kanila. Maraming salamat sa kanila. Hindi niya po buhay ka ako sir, ang anak ko hindi patay. Tapos po hanggang sa kinilala ng aking anak, ayaw ko pa rin nakilala ng aking panganay na si John Lloyd Olarte na yun talagang anak ko. Ayaw ko pa rin pumayag, gusto ko buhay ang anak ko. At nung kinabukasan po ay ayun, sa Japong na po, sabi nga ng anak ko, tatay, ayan na ika si Luis. Ayan na, kaya na po ako nakapatiwala na ayun ang aking anak na si Luis. Sir, si Luis po, ilang beses na rin ba siya nakapunta ng Mindanao para maghatid ng kambing, o ito yung first time po niya sumama kay Epoy? Opo, maraming beses po na siya ay nasama. Yan po 4 years na po kami nagbabiyahe sa mga iba't ibang lugar, Bisaya at Mindanao. 2 beses po sa isang buwan ang pagbibiyahe. Wala naman pong nagiging problema kung bakit po itong last na biyahe po ito tulad nung ay nangyari. Ayan po kaya lang po yan sasama pagka yung kailangan niya na timbawa luluwas siya sa Maynila, may bibilhin siya. Ayun, kaysa po siya humingi sa kanyang kuya, ay ang ginagawa niya, nasama na lang siya para mabigyan siya ng panggastos. Hindi po siya maalam kung ano po hihingi siya sa kanyang kuya o sa amin. Hindi. Gusto niya paghihirapan muna niya ang kanyang gagastusin. Sir, huling tanong na lang, nabanggit niyo po na yun nga po, may mga nagmagandang loob na tumulong po doon sa mga hiningan niyo ng mga senador, mga ibang opisyales. Totoo po ba yung narinig ko na kahit na hindi naman po inere pa sa Raffy Tulfo in action, or baka wala na siyang balak i-ere, pero tumulong na rin po at kumontak na rin si Senator Raffy Tulfo? Yun po, isa po yun sa nagpapasalamat ko kay Senator Raffy Tulfo dahil kahit na
kahit na hindi niya na-ere dahil kami rin naman ang ayaw namin i-ere, baka magka-problema. Pero nakausap ko din naman po yun si, hindi ko po alam, hindi ko po alam matanda kung anong pangalan na si Ma'am. Sherry. Si Ma'am, yung pinakahid po. Ng TV5? Ah, Ang alam ko yung assistant niya sa Sherry eh. Tsaka si yun po. yung Eh, Tombay. yung parang tomboy. Kasi pininutan ko na. Ako, napapanood ko Yung yung pinaka-head. Oo nga po. Hindi niya po nung nakita niya ay hindi RG-ere kaya po ang ginawa lang po niya ay tinawagan po niya yung PNP at saka AFP po. Kaya yun po ang sabi sa akin, tatawagan niya yung dalawang yun para magkasundo. Para Maano agad, mag-mobilize. magkakuan sila. Yun po ang sabi sa akin. Kaya po marami po rin salamat sa Rapido sa mga tulpo. Dahil natugunan po niya ang paghingi ko ng tulong sa kanila. Saka po ang aking pong hiling pula ang sa ating Pangulo na si Bongbong Marcos President, tulungan niyo kami magkameron ng hustisya ang aking pamilya, aking mga anak. Tapos kay Sara Duterte, Vice President, magkameron ng hustisya. Siya lang po ang makakatulong po sa amin para magkameron ng hustisya sa ginawa po ng mga taga Mindanao. Pero niyo po, kami naghahanap buhay ng patas. Ang ginawa naman nila, pinas lang nila ng walang awa. Kaya po, mahal na Pangulo Bongbong Marcos, hustisya ang aming kailangan. Yan po. Salamat po, sir.